Kumusta mga ka-LSS? Ngayon ay may share akong napaka-useful na tip, lalo na sa mga kagaya ko na gumagamit lang ng mga maliliit na mixer katulad nitong Kevlar. May dalawa tayong mixer dito na 6 channel at 8 channel na mixer. So compact mixer ang dalawang ito. And sa video ito, tuturo ko sa inyo kung paano sila pagdugtungin para sa ganun ay mas maraming mic input o kaya ay instrument input. Ang problema kasi pag nakafocus o ang nabili lang natin na mixer o kaya ng budget natin na mixer is compact na mixer, napaka-late po kasi ng mga mic inputs at instruments input niya. Paano na lang kung apat na mic, may isa pang instrument, saka may music playback na kailangan kang ilagay sa mixer, yun napaka-challenging. Ang isang option is to buy another compact mixer. So parehas lang brand, Kevlar RMX 8 at Kevlar RMX 6. Itong RMX 6 may dalawang mic input o kaya dalawang instrument input. Ito namang RMX 8 may apat na instrument o mic input. Pagdugtungin natin, bale magiging 6 na ang available na slots. Yan. Tsaka 4 dito. 6 na ang available na slots para sa ating 4 na wireless mic, isang gitara. Pwede pa maglagay ng mga music playback. So yan mga ka-LSS, ang ganitong setup kasi is pwedeng mangyari kung client nyo is nag-request ng kailangan niya ng maraming microphone. Halimbawa, maraming singers na magpe-perform sa kanyang event. Tsaka kailangan niya ng isang gitara. At kailangan niya ng music playback. So, ito yung mga items na gagamitin natin. Pakita ko lang po sa inyo. Yun yung ating music playback source, yung iPad. Yung dalawang mixer. Pagdugtugin natin mamaya, dalawang wireless microphone. Kevlar ito. At saka itong Mecman na microphone. Dalawa rin. At saka may isa pang wired microphone. At itong gitara. Yung mga pinakita ko na yun na mga nangangailangan ng inputs ay ilalagay natin sa dalawang mixer. Siyempre, i-out natin ang mga sound nito dito sa ating speakers. Ito. Dito tayo mag-out. Kahit itong isang amplifier lang ang gamitin natin. Ito na ang magiging main mixer natin. Itong mas maraming inputs. Ang output natin sa main output papuntang amplifier to speaker is itong RCA lang po. Hindi na natin gagamitin itong main out kasi ang amplifier natin ay RCA lang. Wala itong XLR. Ayan, GX7000. Kung napapansin nyo, ayan, power bank lang ang nakakabit na magpa-power dito sa Kevlar. Dalawang power bank. Yan, isa going sa RMX 6 at saka itong power bank going to RMX 8. Okay. Kaya ng power bank i-operate. Huwag kayo mag-alala guys kasi naranasan ko nang ginamit sa event na nakasaksak lang sa power bank. Kaya no doubt. Tingnan natin yung volume. Na kahit lang para sa trial lang naman. Ito na yung pinakamahalaga o kaya pinakamahalagang kailangan natin na connector, female XLR 2PL. Ayan, Vention brand ito. Bale, dalawang ganito ang gagamitin natin. Ayan. Hindi lang po pala para sa Kevlar mixer ito, applicable din ito sa mga maraming compact mixer. Kaya sundan nyo lang yung process dahil pwede nyo itong gayahin kung nangangailangan kayo ng dalawang compact mixer na gusto nyong pagdugtungin. Para hindi kayo malito, unahin natin yung pinakamahalagang connector na ilalagay bago yung mga mic at instruments para po masundan nyo agad. Ito yung main mixer natin. Ito yung pupunta sa at magpo-provide ng audio signal sa ating amplifier going sa ating mga speakers. Ito, para maitugtong natin,
we have to use the main out, left and right. Ayan, so right. Syempre papunta rin sa right output natin, input. So hindi dito o kaya dito ang pupuntahan nito, sa right, and syempre yung isa left, pupunta sa left din. And pwede namang isa lang ang gamitin natin, pero mas advisable kasi na dalawa, kasi kung ano ang control na ginawa mo dito, i-adapt nitong main mixer. Kung iisa lang ang ginamit mo, may mga pwedeng, kung halimbawa sa mga effects, hindi dadalhin ng iisang connection lang going to our main mixer. So ayun ang rason kung bakit kailangan natin gamitin itong dalawang main out going sa dalawang input. Dito naman tayo sa music input. Ayan. Ito ang gamit nating connection. So itong main mix, hindi na natin magagamit ito kasi dito na ang magiging input natin sa music. Ayan. At ito napakahaba kasi 15 meters ito. Kaya ganyan na lang. Ito na yung ayan, syempre ilalagay natin itong Type-C adapter. Ayan. Ayan, at simulan na natin ang madugong pagkakabit ng mga XLR cables. Let's go. NPL pala. Yung mga 4 na wireless mic, kakabit na natin sa main mixer. Yeah. Sa input number 4 itong isa. Ayan. Input number 3, ang isa pang wireless mic. At saka ito na. Output. Output. Nga pala guys, yung PL, pareho silang may PL connections. Pero hindi ko na nire-recommend na gumamit ng PL. Actually, pag gumamit ka nga ng PL, makakatipid ka pa sa wires. Ito yung PL connection. Ayan. Kaso lang, may rason kung bakit nag-request ang client ng mga maraming microphone. Mas makokontrol mo kasi ang mga volume ng individual microphone kung gagamitin mo ay XLR. Ayan. So tuloy lang po natin. Kabit naman po natin itong Mecman. Yan. At yung Mecman, lalagay natin sa 1 and 2 kasi ito ang parang gagamitin natin na main microphones. So, male, XLR. Huwag kayong mag-alala, susubukan natin mamaya lahat. Ayan. Tapos, same din sa Kevlar. Lagay din natin sa dito. So ano pa ang hindi natin nailagay? Nailagay na natin yung 4 na wireless mic. Yung isa pang wired mic pupunta na dito. Tsaka yung guitar dito na rin. So ito na yung para sa wired microphone. Lagay natin sa 2. Yan, PL. Tapos lastly, itong ating instrument. Ayan, sa 1. Ready na tayo to test. Naikabit na natin lahat. Ang gagawin ko lang guys, kasi nga nagkukumpul-kumpul yung mga speaker natin dito, baka mag-feedback pag sabay-sabay natin ngayon yung mga wireless mic. Ang gusto ko lang naman pong ipakita is na ma-prove ko na may individual signal
na nare-receive each microphone. Kaya every time na i-check ko po yung isa, to turn off ko na lang hanggang sa music playback at saka yung instrument. So let's go. So ito na po yung music playback. Ayan, naka-play na po yan. Lalagyan na lang natin ng volume at saka gain para lumabas sa ating speakers. So una, sa ating backup mixer, dito kasi naka-input yon. Yan, dito. Yan, siguraduhin po natin pag Kevlar ang gamit natin. Pag hindi po Bluetooth, pag ito po ang ginamit natin na input, kailangan pong naka-press up. Yan, up dapat ito. So lagyan na natin ng konting gain, saka i-zero lang natin itong master volume ng backup mixer. Lagyan na rin natin ng output volume. So sa naranasan ko, kung anong gamit mo dito na setting, yun din ang dapat i-adapt mo dito para parehas sila at hindi conflict. So same, ito rin dahil ito ang gamit natin na nag-out doon, kailangan naka-press up ito. Yan, walang lalabas na sound dyan pag ito ay naka-press down. Lagyan na natin ng volume, tulad na lang ng gain. Ayan, konting gain lang. Ayan, yan yung master volume natin, and let's go. Yan. Yan. Try natin, left. Right, naka-off yung right kasi dito nga yung control ng music. Off natin yung left. Okay, off din. Yan. Okay. Yun yung rason kung bakit kailangan dalawa ang i-out mo na audio signal going sa main mixer. Yan. Okay. So steady na yan for our subukan naman natin yung mga microphone. So yun yung audio input. So next, tingnan natin yung signal coming from the audio input. Yan. Next naman natin, sa main mix naman tayo, yung mga microphones muna, wireless microphones muna. So lagyan natin ng mga, sasabay-sabayin na natin. Yan, para lagyan natin ng mga gain. Kahit konti lang na volume para lang ma-try natin na. Tsaka may ano pala to, yung low cut at high cut. Kung microphone kasi, sabi nila is yung low cut ang dapat naka-press down. Yan, naka-press down lahat yung low cut. Ito at bit-bit ko lahat ng mga apat na microphone, wireless microphone. Ito yung isa, which is ito yan. Hey hey, ayan nawala. Hey hey. Hey hey. Ito naman yung isa. Hey hey. Hey. Hey hey. Tsaka itong dalawa, Macman. Pagsabayin ko na lang. Hey hey. Sound check mic testing 1 2 3. Sound check mic testing 1 2 3. Sila ang nandito sa input 1 and input 2 sa main mixer natin. Hey 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 hey. So dito na tayo sa wired microphone. Ito yung input niya sa backup mixer. So ito yung gagalawin natin. Hey, sound check. Diba? Hey, sound check. Mic testing 1 2 3. Hey, hey, hey. Sound check. Mic testing 1 2 3. So, ito
itong setup na to, pag nag-request kasi si client, usually kung bakit 4 o kaya 5 mic, yung mga in-invite niya na magpe-perform sa kanyang event, halimbawa may mag-gitara at yung mag-gitara ay kakanta rin. Yan. Kakanta rin yung mag-gitara. At saka yung 4 na wireless mic ay para sa mga singers na nandun na sa stage. So ito yung ganitong setup lang. So pakinggan natin. It's amazing how you can speak right through my heart. So lagyan natin ng effect. This smile on your face lets me know that you need me. Ito yung isang rason kung bakit kailangan separate lahat ng mga wireless microphone para kung sakaling mag-request yung may nakahawak nito ng effect sa kanyang microphone, pwede mo lagyan. Tsaka itong wired microphone, pwede mo ring lagyan individually. Kasi pag naka-PL yan, yung dalawang mic na naka-PL sa isang receiver ng microphone, parehas na may sasend yung signal sa hawak nilang microphone. Kaya yun yung main reason kung bakit natin i-connect yung mga wireless microphone through XLR. Yun lamang po at sana po ay nakatulong ang video na ito sa kung paano tayo mag-connect ng dalawang compact mixer for additional inputs. See you!